Nakikita po ba ninyo na magiging patas itong Kamara pagdating naman dito sa yun nga, nabanggit mo nga si VP Sara, kasi meron ding mga ibang grupo din na atat din na ma-impeach yung Vice President, sir. Well, Almar, una sa lahat, nakita na natin yan nung nakaraang taon na kung saan talaga namang minadali nila, inayos nila yung impeachment complaint, agad-agad pinirmahan at inakyat kaagad sa Senado. Hindi ko masabi talaga, at syempre yan ay bahala ang Kongreso magdesisyon dyan, pero sana wag naman nilang gawing ganun. Kasi dito sa mga i-final na kaso, bilyon-bilyon yung mga usapan, hindi nila dininig. Yung kay BP Inday nga, pati sa budget hearing, kung ano lang naging usapan to na dininig nila tungkol dun sa confidential funds na sinasabi. So sana, tingnan natin. Pero kung magiging patas, hindi ko masabi. Ako talaga naniniwala nung itong impeachment complaint na i-final nila kay Vice President Inday Sara, sa aking palagay, walang batayan. Kasi malinaw na meron pang COA may liquidation pa ng pondo. Kung titingnan mo lahat ng departamento sa buong Pilipinas, sa DPWH lang, bilyon-bilyon pa rin ang unliquidated funds. Nandiyan pa rin, nasa COA pa rin, inaayos yung liquidation. So bakit ang isang opisina at ang pondo na 125 isa subject sa isang impeachment complaint na talagang halatang politika lang, no? Hindi talaga nila gustong linawin and nasa COA pa. Wala pa nga sinasabi na ang COA na tapos na ito yung findings namin. So ito yung malinaw na nangyari noon nakaraang taon kay Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan natin ngayon dahil marami akong naririnig sa mga kasamaan sa Kongreso, sinasabi nila na yun nga, napaka-unfair para sa kanila na ito nga yung nakikita nating nakawan, bilyon-bilyon, maraming sangkot sa nakawang to na hindi na pinapatawag, hindi inimbisagan. Tapos ito maghahain kayo laban sa Vice President na hindi naman sinabing korupsyon. Ang sinasabi, meron pa siyang inaayos na liquidation in the Commission of Audit. At ang pagkakalam ko nga, na-clear na rin itong kanyang liquidation tungkol dito. Sir, dito sa yung Secretary General ng Kamara, sa tingin po ba ninyo meron ba itong pananagutan sa batas? Kasi kung matatandaan, last year pa, meron nang naunang i-final na impeachment complaint yung Duterte Youth Party List. Hindi rin tinanggap. Yung na-experience po ninyo nung nakaraan na nag-file po kayo, ganun din po yung na-experience po ng Duterte Youth Party List po, sir. Yes, Almar. At katurayan, nabanggit ko na yan na mag-file kami ng kaso laban sa Secretary General's Office. Kasi doon pa lamang nakita ko na na talagang grabe. Diba? Ang sabi ng saligang batas, opisina ng Secretary General. Hindi naman sinabing Secretary General mismo. Pero for the Office of the Secretary General, kahit na yung sulat lang ayaw tanggapin doon sa harapan, halatang halata naman. At ito, tingin ko talaga pagkitil doon sa ating boses, pagkitil doon o pagyapak sa karapatan natin na maghain tayo ng ating hinaing, yung ating protesta, yung ating reklamo laban sa Pangulo na nakita nating nakawan, talagang hinarang kaagad nila. So ito'y bilang opisina at bilang nakamalinaw sa saligang batas yung kanyang trabaho na ministerial, talagang dapat makasuhan ang Office of the Secretary General. Opo, Kong Mike, si Admar po ito ulit. Meron akong napanood na isang interview sa isang committee chairman, yung sa Justice Committee, no? Dyan sa Kamara. Tinanong siya doon sa interview na yon kung tama ba na hindi tanggapin ng Office of the Solicitor General yung Office of the Secretary General yung mga impeachment complaint kung wala siya, no? Ang sagot lang naman dapat doon, yes or no lang naman dapat, mabilis lang naman yun. Pero meron siyang paikot-ikot. Sabi niya, inaamin niya na ministerial, kaso meron na official dapat yung deputy, pero yung deputy daw, pinili daw na hindi tanggapin. So kumbaga walang, kahit sila mismo, parang parang alam ba nila na hindi nila alam or ayaw lang nila alamin or baka mapuruhan din? Kasi yun nga, yung parang pinapalusot nila na legit yung hindi tanggap po, Kong Mike. Tama ka, Admar. Alam mo, napakahirap talaga magtanggol pagka baluktot o mali yung pagtatanggol Di ba kaya yun ang naging problema nung nagsasalita o siguro nagpapaliwanag dun sa nangyari. Kasi talaga malinaw yun. The Office of the Solicitor General should accept ministerially an impeachment complaint and should refer it immediately to the Office of the Speaker. Within 10 days, the Speaker
should refer it to the order of business, to the plenary, and then within 3 days, the plenary should refer it to the Committee on Justice. So tapos yun eh. Malinaw yung sinabi na sa Ligang Batas. Yung ginawa nila talaga na bawal, hindi tanggapin, walang pwedeng i-authorize tumanggap, yun talaga ang hirap ipaliwanag. Kaya nga biglang biluin mo eh, ilang pagsabi, Lunes na, tatanggapin na namin. Of course, si Makabayan Black did what they did, na nag-file talaga sila, pero ako, nung una pa lang, at ringgan nyo na naman ako tungkol dyan, alam ko na, moro-moro na. Hanggat maaari, ayaw na tumanggap ng iba pang impeachment complaint. Kaya nga sinabi ko yung first impeachment complaint, sabi ko, feeling ko talaga, parte ng script na nais nila para dito. So yung tanong kung ba't nila mapaliwanag, napakahirap ipaliwanag ng mali. Diba? And I would think, kung ako yung congressman, hindi ko na ipagtatanggol yung SEC dyan sa office. Ang sagot lang dun trabaho niya yun. Kami naman, congressman, and they should, kumbaga, sila yung dapat managot. No? There should be the ones responsible for the actions or yung inaction that they took in not receiving the impeachment complaints. Opo, lipat lang ako ng topic, Kong Mike, kasi merong nailabas na nag-leak nung draft, tapos inamin naman ni Senador Ping Lacson na meron niyang draft, at doon sa draft na report ng Senate Blue Ribbon Committee, meron nang nabanggit doon, nirekomenda na makakasuhan. Merong mga incumbent, kasalukuyang senador, meron ding dating senador which is nakakulong na rin na ngayon. Nabanggit din yung pangalan ni Congressman Zaldico for further investigation naman si Speaker. So halos lahat ng mga na-mention, pero lang yata doon sa mga binanggit ni Gutesa, no, na mga pangalan ang parang narekomendahan niya ba ng kaso. Anong basa mo dito po, Kong Mike? Actually, Edmar, noon ko pa din nabanggit naman yan na talagang gagawa sila ng script ukol dito. Kasi ang Pangulong BBM, naipit siya nung sinabi niyang maya naman kayo, tapos imbestigahan ang lahat ng nakawan. Nung lumabas lang yung lahat, ang una lang talagang gustong ipitin, at hanggang ngayon, yun naman ang kanilang script o yung ang kanilang gustong nais mangyari, ay si Zaldico. O si Zaldico, ang siyang mastermind ng lahat ng to, siya ang nagnako ng pera, siya ang kumuha ng lahat. Ang problema, si Zaldico pumiyok. Bago si Zaldico, nagsalita si Gutesa na nagdi-deliver kami ng pera. Pero kung natatandaan nyo, Admar, ang sabi ni Sergeant Gutesa at that time, nagdi-deliver kami kay Martin Romualdez. Wala ang pangalan ng Pangulong Bongbong Marcos. Nagsalita ngayon si Zaldico. Sabi ni Zaldico, hindi, ang katotohanan, nagdi-deliver ako ng pera sa iyo. Nagbigay akong 25 billion, meron akong 2 billion na quota a month, at meron akong deliver sa Tamarin. Dito na nagkagulo-gulo. Hindi na malaman kung paano aayusin yung script. So sabi, sige, maglagay tayo ng ilang malalaking pangalan tungkol dito, ukol na dito sa kasong to. So nadamay na nga si Senator Bong Revilla, ito, damay na natin. Tapos ito na yung lumabas yung committee report na kung tama yung Admar, yung aking na ilagay pa yung pangalan ng 3 senador. Yung mga congressmen, hindi ko alam kung sino, 2 ata yung naisama pa nila. Batay dun sa binanggit nila Yusek Bernardo. So, inaayos nila lang gusto kung ano yung pwede natatanggapin ng tao at kung sino yung pwedeng isalba, isasalba nila. So, si Zaldico, yan yung parang naging nila, pinaka katapusan nung kanilang script. Kasi ang hirap nga, Almar yung nangyari na tinatakpan nila yung kasinungalingan Dahil maging yung ICI, wala na. Nalusaw. No? Talagang naging independent lang. Isang tao lang natira tapos wala nang ginawa, hindi nag-imbestiga. So dito naman sa Blue Ribbon Committee, eto na nga ilalabas ng report. Gusto lang tapusin. Pero pansinin mo, Almar, ang tao ba natatahimik? Ang tao ba tatanggapin yung ganitong report? Ang tao ba tatanggap na ito lang yung mga nagkakasala o ito lang yung kasama sa sindikato ng nakawan sa gobyerno? Sa aking palagay, hindi. Sa aking palagay, alam ng taong bayan kahit papano, no, kung nasaan at kung sino ang makasama dito sa nakawang to, at kung ito lang ang malalabas na committee report, wala din. Wala rin nangyari. Yan ang masaklap na naging paghinto o naging ending ng ating istorya. Pero ang palagay ko naman, hindi to ending. To be continued to, hindi papayag ang tao dito, at marami pang mangyayari
para magpatuloy ang katotohanan, para magpatuloy na mapagbayad kung sino mga may kasalanan, kung sino talaga ang nagnakaw sa pondo ng bayan.